Mga kasama, ito po yung isang non-profit think tank sa Pilipinas na nakatuon sa pag-aaral at paggawa ng mga rekomendasyon tungkol sa sektor ng enerhiya. Nasa linya po natin ngayon via Zoom, Attorney Noel Baga. Sir, good morning. Good morning, Rod. Salamat sa pag-imbita sa akin at sa Center for Energy Research and Policy. Okay. Attorney, una sa lahat. Dito sa pagbibigay ngayon ng poder o kapangyarihan, no, ang Pangulo sa pagsususpindi sa excise tax at inilagay na, no, ang bansa ngayon sa state of energy emergency. Kung kayo po, no, ang tatanungin, ang Center for Energy Research, paano ito gagamitin ng ating gobyerno, lalo tigit ng ating Pangulo, para makakatulong dito sa sitwasyon ngayon na may oil crisis tayo at mapababa yung presyo ng gasolina? Okay. Yung una sa lahat, tungkol dun muna sa pag-suspend ng excise taxes. Oo. Etong bagong batas na to, binibigyan yung presidente ng kapangyarihan isuspend yung excise taxes. Mhm. Pero as napirmahan na ito, batas na ito, ang next step, kailangan yung presidente i-exercise na niya yung kapangyarihan na ito. Kailangan isuspend na niya yung excise taxes. Nakasulat dito sa bagong batas na pwedeng isuspend ng presidente ang excise taxes kung ang Dubai crude ay nagtitrade ng above $80 per barrel. Mhm. Ngayon, Opo. Go ahead, Attorney. Okay. Nawala ba? Okay. Okay. Mukhang nagkaroon ng problema, no? Sa signal ni Attorney. Nandiyan na ba? Nakabalik na? Alright. So, well, ito ay konting ano lang po, no? Background. Okay na ba? Si Attorney? Alright. Ang organisasyon, mga kasama, itong Center for Energy Research and Policy, sila po yung nagsasagawa ng pananaliksik o research at policy analysis, yung pagsusuri ng mga batas at patakaran tungkol sa enerhiya. Layunin po nito ay makatulong, mga kasama, sa paggawa ng maayos at epektibong energy policies sa bansa. Kaya mahalaga din na sila po ang kasama natin ngayong umaga, si Attorney Noel Baga, para pag-usapan itong pagbibigay ngayon ng kapangyarihan ng Pangulo to suspend or, mga kasama, tanggalin pansamantala ang excise tax sa ano po, no, sa produktong langis. Oo. At ito ho ba ay makakatulong? Epektibo ho ba ito? Dahil sa sitwasyon na nangyayari po ngayon, ang ano po rito, ang culprit rito ang pinaka-rason, pinaka-sanhi, dahil sa pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya lahat ho ay tumataas. At may mga pangamba pa, baka magkakaroon ho tayo ng shortage. Yun ang medyo mahirap dyan . Pag nagkaroon po tayo ng shortage at nagkaroon ng rationing, abay, ano pa ba yung mga inaasahang worst scenario rito? Opo. Alright, balikan po natin si Attorney Noel Baga ng Center for Energy Research and Policy. Siya po yung co-convener. Attorney, opo, pasensya, nawala ho kayo sa linya. pasensya po, nawala ako kanina. Ayun nga po, tulad ng sinasabi ko, ngayon na naipasa na ho itong batas na to, itong batas ho na to sinasabi na kapag ang Dubai crude ay nagtitrade ng above $80 per barrel, may kapangyarihan ng presidente na isuspend ang excise taxes on oil. Ngayon po, sa kasalukuyan, ang Dubai crude ay nagtitrade ng $130 per barrel. Therefore, ang next step dapat po, isuspend na po ng presidente ang excise tax on fuel. According to studies, ang impact ho nito, mababawasan po ang presyo ng diesel ng 6 pesos per liter at mababawasan din po ang presyo ng gasolina by 10 pesos per liter. Kaya yun po yung unang magandang gawin, isuspend na po yung excise taxes, gamitin po itong batas na to. At yung pangalawa po, ito pong state of national emergency, maganda po ito
dahil nakasulat po it ensures the continuous and orderly movement, supply, distribution, and availability of fuel and other goods. Based po dito sa state of national emergency, marami pa pong pwedeng gawin ng presidente. Isa po dito ang pag-impose ng price controls on oil. Nakasulat po sa Price Act as amended by Republic Act 10623 na may kapangyarihan po ang presidente na i-categorize ang oil as a primary commodity at mag-impose po ng price ceilings or price controls sa oil. Oo. Ito po ay alinsunod sa Section 4 at Section 7 ng Oil Price Act. Hindi ho makakaroon niya ng conflict pati dun sa oil deregulation law? Hindi naman po, kasi wala naman pong yung oil deregulation law, ito po ay pang araw-araw na buhay or pang ordinary times. Pero for emergency times, for kapag meron na pong state of national emergency, nag-a-apply na po itong Price Act. Kaya mas specific po itong Price Act. This is the more specific law that applies in situations of national emergencies wherein hirap na ang taong bayan. Kaya ito yung mas nag-govern na law during times of national emergency. So pwede palang gawin niya ng gobyerno, lagyan ng price ceiling sa presyo ng produktong petrolyo. Hanggang magkano? Hanggang ilang porsyento lang po pwede, attorney? Wala pong nakasalagay Walang sa nakalagay. Price Act kung ilan, kung hanggang ilan. Pero ang maganda po dito, nandyan po yung kapangyarihan ng Pangulo na mag-impose ng price ceilings. Nandyan po. Pero kailangan po niyang gamitin. Kailangan niya pong i-categorize yung oil as a primary commodity at mag-impose ho ng price ceilings. Pero sa tingin ninyo, hindi kaya magkakaroon din ito ng hindi magandang epekto para sa sa mga kumpanya ng langis dito sa ating bansa? Because so far, ngayon, ang dami nang nagsasara ng mga gasolinahan dahil sa tingin ko, hindi na kaya nila yung kanilang operasyon dahil sa sobrang taas ng presyo ng produktong langis. Opo. So, nakikita ko po yung concern na yon. Kaya dalawa po yung pwedeng gawin ng gobyerno dyan. Una, yung price controls, kailangan pa rin po to. So, kailangan lang naman i-impose at a reasonable level yung price controls. Mataas po ang profit share, ang income po ng mga oil companies, mataas po 'yan. Mayayaman sila at mataas po yung profit share nila sa income nila. Kaya konting sakripisyo lang naman po 'yan sa ating mga oil companies. Tapos po, bukod doon, maganda sana na yung Philippine government through the Philippine National Oil Company, dapat mas damihan pa niya yung pag-import ng oil. Meron na pong first batch ng oil. Nag-import niya siya ng first batch of oil. Tapos maganda po sana, ibenta ito ng government-owned PNOC sa mga public utility vehicle operators at subsidized prices. Ang PNOC po, may kapangyarihan po ito under its charter, Republic Act 334. May kapangyarihan ng PNOC mag-import, at distribute at mag-market ng oil. Meron pong kapangyarihan ng PNOC na gawin niya. Pero sa ngayon wala tayong mga ganong plano, hagbang na iniisip gawin ng PNOC. Well, in fact, 'di ba nagkaroon nga sila ng sagutan diyan sa pagdinig sa Senado at sinabi nila hindi nila magamit-gamit yung kanilang pondo dahil naka-recess ang Senado. But pwede ba they can decide sa kanilang sarili na gamitin yung pera kaagad, yung pondo? Siyempre po, ihiwalay po muna natin, meron po talaga silang kapangyarihan na gawin itong mga action na to. Pangalawa pong ibang usapan po, yung pondo na kailangan pong kumilos dito yung Kongreso para po dito. Pero dun po sa aksyon, meron klarong-klaro po na sa batas na may kapangyarihan po ang PNOC na mag-import at magbenta ng oil sa loob po ng Pilipinas. Ang PNOC po, let us remember, noong 1970s to 1980s, pagmamayari po niya yung Petron. Government-owned po dati yung Petron at nagbebenta siya dati ng oil directly po sa taong bayan nung time na yon. Kaya hindi po niya, even though binenta na po yung Petron, na privatize na ito, yung kapangyarihan po ng PNOC na magbenta ng oil sa taong bayan,
na pwedeng gawin at subsidized prices kasi gobyerno siya, nandun pa rin po yung kapangyarihan na yun. So kahit Opo. sana po umaksyon na rin yung Kongreso para tulungan po yung PNOC. Opo. Well, may mga sinasabi mukhang ano na daw mukhang late na no yung ah, pag sasagawa ng ganitong klase mga hagbang ng ating gobyerno. Well, sa tingin ninyo ah, late na ba or may sapat na panahon pa para umaksyon at gumawa ng mga hagbang na para matugunan itong nararanasan nating crisis sa bansa? Overdue na po yung aksyon ng gobyerno. Sana po, mas maganda po sana, dapat dati pa niya ginawa itong aksyon na ito. Kaya late Oo. po yung action ng government kasi marami na po tayong public utility vehicle operators na nag-stop operating na. Mm-mm. Marami ng jeep at bus ang hindi na nag-o-operate. Kaya nga po sa mga reports po, di ba po, ang dami pong tao sa kalye na wala nang masakyan. Tapos po may nakausap po akong jeepney driver. Dati po, ang ginagastos niya sa langis for a 12-hour shift, 1,000 pesos lang yung ginagastos niya sa langis for a 12-hour shift. Ngayon po, mga between 2,000 to 2,500 per day for a 12-hour shift na yung ginagastos ng ordinary jeepney driver. Kaya napakahirap po ng impact nitong oil crisis na to sa taong bayan. Kaya late din po, medyo late po yung action ng gobyerno. Pero mabuti po na ginawa ito. Better now than never po. Mm-mm. Kaya mabuti pong ginawa ito. At kailangan po gawin na po yung mga susunod. Sana po magplano na po yung gobyerno sa mga susunod na hakbang. Kailangan may timeline at may plano. Ang sunod na po dito, sa anong price level dapat mag-impose ang gobyerno ng price controls. Yun po, Mm-mm. kailangan po i-determine yun at dapat po nakaplano na yun, nakahanda na yun. Kasi it takes time and kailangan iplanuhin maigi yung pag-impose ng price controls at kung lumala pa yung sitwasyon, dapat meron na rin nakahandang plano sa rationing. Okay, okay. Pag lumalaho yung sitwasyon, tayo ho ba dito, well, sa ngayon, sa nakikita po ninyo, handa ba dyan ang gobyerno? Hindi ba tayo magkakaroon ng krisis sa supply ng langis sa bansa? Kasi ang naririnig natin mukhang kampante ngayon ang gobyerno. Okay, 'di ba attorney parang may ano lang daw wala tayong oil crisis. Okay, mayroon lang tayong ang nararanasan natin and na-experience natin yung impact lang sa presyo. Okay? Walang krisis. Ayun po. So oil crisis po talaga yung nararanasan natin. Yung impact po niya, whether both supply, presyo, ito po ay oil crisis kasi nahihirapan po ang taong bayan. Anything na nahihirapan po ang Oo. taong bayan, crisis ito. At the fact is, the President has declared a state of national emergency due to the oil crisis. Kaya Presidente na po mismo ang nagsasabi na oil crisis ito. Finally, inacknowledge na po ng gobyerno after weeks na sinasabi po ng iba-ibang government official na wala pong krisis, bigla pong nag-state of national emergency ang Presidente. So, totoo pong krisis na ito. Ang kailangan na lang pong gawin ng gobyerno ay kailangan pong magplano. Mhm. May panahon pa naman po, sana po magplano na yung gobyerno on the next steps. Kasi mukhang tatagal pa ito. Ang Iran ayaw pang mag-negotiate. Kaya sana po magplano na yung gobyerno sa next steps. Ano na yung gagawin sa next steps? Kailangan po nakaplano maigi yan. Mhm. Yung plano ng pag-aangkat natin ng mga ng supply sa ibang mga bansa ng langis. Hindi pa ba ito huli at wala ba kayong nakikitang pangangamba na darating ang panahon pag hindi pa ito humupa yung gulo dyan sa Middle East? Abay, pupunta na tayo doon sa napakaraming mga gasolinahan ang sarado na mahihirapan ang tao, lalo na yung mga motorista na maghahanap ng gasolina. Tama po yan. Maaari pong mangyari yan habang tatagal tong crisis na to. Kaya kailangan po talaga umaksyon ng gobyerno. During times of crisis po, hindi po natin pwedeng sandalan ang mga private oil companies kasi profit-driven po sila. Ang gobyerno po ang pwedeng sandalan ng taong bayan during times of crisis. Kaya kailangan po ng klarong plano ng gobyerno na yung gobyerno po ang dapat mag-import ng oil through PNOC at dalhin po sa Pilipinas. At tinitignan na nga po ng Pilipinas daw yung pag-import ng oil from Russia,
at sa ibang lugar. Kaya kailangan pong dalhin to sa Pilipinas. Siyempre po, malaki po yung problema sa krisis, yung potential dangers dito. Kasi kakompete po natin sa pagkonsumo ng langis ang China at India. Malalaking consumer economies po itong dalawang bansang to na malapit lang sa atin. So siyempre po karamihan po ng oil, sila yung magko-consume niyan. Kaya yung matitira na lang pong oil, yun na po yung matitira sa ating mga smaller Southeast Asian nations. Kaya kailangan po talaga na umaksyon po yung gobyerno. Mhm. Well, eto mga ginagawa ngayon ng pamahalaan, ito ay dahil, well, nakakaranas tayo ng krisis ngayon. Kumbaga, ito'y pansamantala lamang habang nandyan yung krisis. Ano ba yung pwede pang gawin ng pamahalaan? Kasi ang ganitong sitwasyon, hindi naman natin pwedeng sabihin ngayon lang ito mangyayari. Well, in fact, yung pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dito sa ating bansa, matagal na ito eh. Hindi na nga bumaba eh. Araw-araw, every Tuesday, tumataas yung presyo ng produktong petrolyo. Yun nga lang before, kakarampot lamang, piso-piso. Ngayon, grabe yung pagtaas. Yung long-term solution na pwedeng gawin ng ating bansa para tayo ay hindi maapektuhan ng husto kung sakasakali magkakaroon ng oil crisis. Uli. Opo, sa panghinaharap, maganda po sana in the long term na yung government-owned PNOC ay mag-establish po ng Strategic Petroleum Reserve. Kasi po ngayon, yung reserba po natin ng langis between mga 45 to 50 days lang, masyado pong maliit ito. Kasi ang rine-require po ng International Energy Agency, dapat po bawat bansa may at least 90 days reserve oil na para na gagamitin ho nila. At least 90 days. Nasa 45 to 50 lang po tayo na masyadong konti. Yung mga private oil companies, hindi po nila kayang mag-establish ng Strategic Petroleum Reserve na pangmatagalan kasi magastos po ito. It's only the government na pwedeng gawin ito. Ginawa na po ito ng PNOC yung 1970s to 1980s. Meron po tayo ng Strategic Petroleum Reserve. Kaya po nung nagkaroon ng oil crisis nung early 80s between yung Iran-Iraq War, hindi po tayo masyadong naapektuhan nun. Kasi nagka-1973 oil crisis, apektado po tayo nun. Nagkaroon tayo ng rationing, ng price ceilings. Kaya po nung after the 1973 oil crisis, itinayo po yung PNOC. And then yung PNOC, nagtayo po ng Strategic Petroleum Reserve. Kaya naman po, nung 1980 to 1982, nung nagka-Iran-Iraq War, mas handa na po tayo. Oo. Hindi na po tayo masyadong naapektuhan po. So yun po yung una, kailangan po ng Strategic Petroleum Reserve. Yung Strategic Petroleum Research, yan ay inaangkat pa rin natin. Ano po yun? Inaangkat natin sa ibang mga bansa at Opo, ini-stag lang. Opo, pero nakahanda na ho yan. Ibig sabihin naka-stockpile na yan, nandyan na. Kailangan din po natin ng additional refinery. Tapos kapag may crisis, pwedeng ibenta ng PNOC etong langis mula sa Strategic Petroleum Reserve sa taong bayan at subsidized prices. Yun po yung una. Sa ngayon, wala na tayong ganon, attorney. Wala na tayong reserve, strategic reserve, Yun po, kasi po pagdating po nung nung mga 1990s ay nagkaroon po ng shift, ng paradigm shift yung gobyerno, naging mas po tayo, mas naging mas deregulated at mas naging pro-business po yung ating pamahalaan afterwards. Nabawasan na po yung regulations, mas binigay po ang kapangyarihan sa mga malalaking oil companies. At binawasan po yung kapangyarihan ng gobyerno at ng government agencies like PNOC. Wala na masyadong binawasan na yung mga activities nila. Pero nakikita po natin na sa panahon ng krisis, yung gobyerno yung pwedeng gumalaw. At kasi yun naman ang mandato ng gobyerno, ang serbisyohan ng taong bayan. At kaya kailangan po yon yung Strategic Petroleum Reserve, tapos kailangan din po ng additional refinery para po dyan. Tapos kailangan po nating i-develop yung indigenous resources natin. Meron po sa Limuasan Marsh, meron po daw mga crude oil doon, including natural gas. Dapat po i-develop natin yon, explore, develop. And then ito pong energy resources natin
sabay-sabay lang po yung natural gas, yung oil, yung hydropower, solar power, yan po, sabay-sabay lang pong i-develop natin Mhm. para po sa ating energy security. Kailangan mas i-develop po natin itong mga ito. Oo. Well, dati pa nating naririnig, attorney, na ibasura ang oil deregulation law dahil hindi daw ito nakakatulong. At ganun din ngayon ang sigaw ng mga tsuper. Well, sa tingin ninyo, dito sa sitwasyon ngayon, napapanahon na ba? Kailangan po ulit natin ng paradigm shift. Mhm. Nakikita po natin sa ibang bansa na mas nagiging actively involved na po ang gobyerno. Kaya kailangan din po natin yon. So kailangan po natin i-revisit at i-amend yung oil deregulation law. Kailangan po natin ng mas maraming regulations sa oil industry. Kasama na po dito yung unbundling of prices, of oil prices, para makita natin saan ba nanggagaling yung mga matataas na presyo ng oil companies. Kasi highest po tayo na Mhm. electricity prices na highest po tayo na oil. Highest po tayo ng oil prices in Asia. Kaya bakit napakataas naman? No, baka naman napakataas ng profit margin netong mga oil companies natin. Kasi highest no? And then at the same time, lack of regulations. Kaya kailangan po nating mas i-regulate at mas i-monitor ang mga oil companies po natin sa Pilipinas. Sa ibang bansa po, monitored po sila, mas marami pong regulation sa ibang bansa Mm-mm. kumpara po sa atin. Kaya kailangan pong mas i-regulate din po natin ang oil industry. Oo. Well, dito sa sitwasyon ngayon, attorney, no, ang inyo po bang sentro, minomonitor din ang sitwasyon ng ating mga electric companies? Oo, talaga hong minomonitor namin yan. Mm-mm. At kami sa Center for Energy Research and Policy, think tank kami, lawyer ako, then may mga kasama kaming economists, engineers, nag-a-advance kami ng evidence-based Oo. solutions para ho sa sustainable, reliable, to ensure energy security sa ating bansa. Oo. Palapit na po ang summer season, sigurado po magkakaroon na naman tayo ng yellow alert, red alert, kaya sana po mapaghandaan ito ng gobyerno at kailangan, again, yung panawagan po ng SERP namin sa aming energy think tank, sana po i-develop natin lahat ng ating energy resources tulad Mm-mm. ng solar power, wind power, hydropower, natural gas, coal, at yung oil at sabay-sabay lang po nating i-develop para po Mm-mm. sa ating energy security. Opo. Kumusta po yung distribution ng electricity sa mga... Kasi sa ngayon may naririnig na po akong maraming mga areas nagpapatupad na ng tawag nito, power interruption dahil sa epekto pa rin, no, nitong crisis na na-experience natin. Opo, yun po, no, dahil problema rin po ito na nagkakaroon na po tayo ng power interruptions. Kaya yun nga po, no, dahil po ito siguro tumataas na rin po yung presyo ng iba nating energy resources tulad po ng LNG. So kailangan po natin sabay-sabay lang po i-develop yung iba-ibang energy resources kasi minsan po mas nadedehado yung ibang energy. Kunyari, summer season, Mm-mm. mas konti po ang hydropower. Kaya mas maganda po na meron tayo ng ibang energy resources. Ngayon, medyo nagmamahal po yung liquefied natural gas. Kaya dapat po sabay-sabay lang natin ho i-develop yung energy resources para kung medyo mahina ho yung isa, nandyan naman po yung iba. Mm-mm. Kasi minsan po, yung mahinang energy resource ngayon, lalakas na naman yung energy resource na yun later, iba naman po yung hihina. Kaya Oo. maganda pong pagsabay-sabayan na i-develop po natin ang mga ito. Oo. Kasi, well, karamihan pa rin dito sa ating bansa, walang ang nagpapatagbo, no, sa yung electricity sa kanilang lugar ay generator. Opo. 'Di ba? Diesel po, lalo na sa Diesel. off-grid Oo. islands. Oo. Sa off-grid areas, sa Oo. mga isla ho, diesel po. Opo. Kaya may Diesel. shortage po. Opo. Yes, exactly. Totoo yun. Yun ang Yes. gusto kong itumbog Kaya sana. kailangan. Mm-mm. Attorney, baka dahil nga dito sa sitwasyon, ang tinitignan lang natin yung epekto sa mga tsuper, epekto sa pagkain, baka hindi din natin kinokonsidera yung elektrisidad sa mga lugar na karamihan rito ay ang gamit
ng pagpo-produce ng electricity, yung pagbibigay ng electricity dun sa kanilang lugar ay generator. Opo. Oo. Tama po kayo doon at usually ini-import po nila Oo. yung diesel na yon from abroad kaya Oo. nagka-shortage na po nung diesel kaya nagkaka-power outages po lalo na po sa Oo. off-grid islands sa mga isla. Kaya kailangan po talaga natin i-develop yung sariling atin na energy resources po. Para kasi po sa ngayon po masyado po tayong reliant sa imported energy. Mm-mm. 60% po ng ini-import po natin, 60% po ng ating energy mix galing ho sa coal at karamihan po nito ini-import natin from Indonesia tapos karamihan po nung diesel ini-import din po natin na ginagamit sa mga off-grid islands para sa power supply nila. Kaya maganda po sana i-develop po natin yung sariling atin, yung nasa Pilipinas na nandyan po yung solar power, wind power, hydropower, natural gas. I-develop po natin yung sariling atin at mas mag-invest po tayo dito sa sariling bansa natin. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at salamat sa ating mga pakinig at sa inyong istasyon. Co-convener, Center for Energy Research and Policy, Attorney Noel Baga, mga kasama sa